Ito ngayon, nirecycle na naman nila yung... Alam mo, nung nakarang eleksyon, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas, ayan, nilabas po, na, makikita mo yung date, 2022, ayan, no? Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Jen. Totoo, ilang beses na natin paliwanag yan Na ko. kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil may mga kababayan tayong taga Mindanao, Opo. nilahad nila yung kanilang parang sa sinaing, mga sentimiento. Opo. O sige, kako, di ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong pre-hearing naman sabi kong ganyan. Opo. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayun. Kaya yung panukalang batas na yon, hindi na take up kahit isang ano lang. Ayun. 18 Congress pa yon. At ako na rin ang nagsabi na parang nagdesisyon na rin. Kasi ina-assess mo yung impact Opo. So nagpatawag kami ng ilang mga grupo. Sabi nila, sir, baka lang po magkaroon po ng magkaroon ng misunderstanding dito. So yung object po ng legislation, baka po imbes na makatulong, lalo pa pong makasama. Okay. Ayun. So nung makita ko yung yung consensus, so sabi namin, ida-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-refile yun ng 19 Congress 18 Congress pa yun Ngayon po, Ngayon, pili-pilit na namang ilabas. binubuhay para yung mga kababayan nating Katoliko ay para bang magalit sa inyo. Samantalang hindi naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa akin. Ang konsepto nito, Atakong, di ba sa mga ospital, ay merong Government hospital. government hospital na merong common, anong tawag doon, na parang chapel, na doon kayo... Lalo na sa mga sectarian hospital. Ayun, yun, opo. Kasi yung iba naman kasi, lalo na kung yung sakit niya medyo peligroso, Opo. gusto nila sa mga private Opo. Nabanggit lang nila, siyempre po, kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na, malay nyo, kung talagang may taning na po yung buhay, yung parang may neutral space lang. Magkaroon sila ng parang makikita mo yung panalangin. title nito, may option lang, optional, na kung pwede maglagay ng isang neutral space sa isang pagamutan. Na kung saan, kung halimbawa hindi siya ganito ang relihiyon, meron siyang neutrality. Meron siyang neutral space. Ganun lang ibig sabihin. Pero hindi sinasabing ibawal lahat yung mga... Paano naman natin... paano mo tatakdaan? Paano ka gagawa ng batas na... Tatanggal lahat. Ipagbawal mo yung... Paglalagay ng krus daw doon sa mga... Parang ang dating, pinatatanggal nyo raw yung mga krus sa mga ospital kung yun ang dating. Yun ang kanilang gustong i-insinuate. Opo. Para magalit sila sa akin. O, tingnan mo. Yun ang Pero ito tahasan naman, at deliberate na pagmamali. pero ito naman kung makang wala pa nagbablog nito, itong puntong ito naman ata, pinopost lang nila ngayon sa social media na anong tawag doon yung words lang, Nelson Hindi pa ginagamit ng mga vlogger. Hindi, kilalanin nyo itong taong ito, sabi nila, tayong mga ganito, ganyan. Ipakita nga ulit natin, Direk, ito yung ginagamit nila. Yan. Mga kapatid na Katoliko, tandaan ninyo ang nasa larawang ito. Siya ay may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Oo, nung pumunta ako sa San Fernando, nung siguro mga 2 years ago ito, Opo. nung ipaliwanag ko doon sa, ay, ganun pala yan. Opo. Inamin niya sa akin, alam mo kung kanya, sumama rin ang loob ko sa iyo. Makita. Buti na lang na ipaliwanag mo. Kaya, pagka ganyan, gusto kong ipaliwanag. Tama po kayo, Kahit Kong. na kumita pa ng konting sentimos yung gumawa niyan, nakakaawa nga, kikita siya sa magitan ng panliling lang sa kapwa. Sana naman mabusog siya doon sa kanyang kinita dyan. So ito po kung 17 Congress pa o 18 Congress? 18 Congress. Yung nakarang Kongreso. Opo. At sa procedure dyan, pag hindi mo nirefile yan, wala na yan. Wala na. Makikita naman nila kung nirefile Opo. Well, sana. Doon sa matatalino. Merong website ang House of Representatives. Opo. Salain niya sa website. Wala kang makikita ganyan. At kayo po, binubuhay nila. Silang bumubuhay. Nakita mo, pati patay gusto nilang buhayin. Ito kaya yung totoo. Na ang layunin po kung magalit ang tao sa inyo, para nang sa ganun baka nga naman may maloko, no? Kaya nga. Pero kailangan mong ituwid Tama po. yung katotohanan. Kasi pag hindi mo itinuwid, mag-aakala yung tao na totoo yun. Baka totoo. Ang version ng totoo, yun Sabi ni Senador Enrile,
May version ka, may version ako. Oho. So yung totoo, mali yan. Yan. Pero tatanggapin ng iba na yung pala yun, hindi pala yung totoo. Gaya Kawawa naman, baka mamali siya. So, gaya halimbawa, kung hindi naman nila narinig. Bagamat ito nga, sabi natin, noon pa, naipaliwanag na natin ito, Kong. Ano? Ilang beses na rin nating naipaliwanag. Noong pang 2022 elections yan. Oho. Isipin mo naman, para lamang sila makapandaya, i-recycle nila ito. Pati ba naman yung katalinuhan ng ating mamamayan, susubukin pa nila? Parang yung isang araw kong tanong na, parang mayroon akong 3 kaibigan nagsabi, Jen, umatras na naman ba si Kong Dante? So yung in-recycle na, yun din. Umatras na naman daw kayo, Kong. Sa kawalan siguro ng may babato na medyo... di ba sinagot na rin na naman natin? Oho. Yung mga lumang post, nire-repost. Opo. Last ano pa po election yun yung inyong pag-atras. Totoo naman umatras ako nung nakarang Ayun na nga eleksyon. po, Kaya nagkaroon ng ulat, GMA7. Pinasinag nila uli. Ayun. Binuhay nila yung mga lumang balita na tuloy akala nung iba, yung nakapakinig, umatras na naman ba si Kong? O hindi bang matawag ninyo dyan ay fake news? Fake na fake po talaga Fake yun. news. Ngayon, kung fake, hindi totoo. Opo. Ibig sabihin, there is no truth to it. Tama Peke. Pero sa kanila, pinipilit nilang maging totoo. Yun sinasabi ni Senator Enrile. Oho. I have my own version of truth. Doesn't matter whether that version is fake. Mali ho yun. Di ba? Kailanman yung kamalian, hindi magiging Kasi pag katotohanan sinabi yun niya, ko. it is my version of truth, nasa sa'yo yun. Oho. Pero there's only one arbiter. Yun talagang totoo. Hindi mo mamamali yun kahit saan ka pa pumunta. Kahit ano pang gawin mo. Ayun, malinaw po yun doon sa ating mga kababayan. At sana naman,